Hi guys! Welcome back to my vlog at Jeresa Balyesto Vlogs. For today's video ay meron tayong aayusing buhok guys. Di ko alam kung paano ko siya aayusin, paano ko siya uumpisan ayusin guys. Dahil sunog na talaga yung buhok niya guys. Dahil ang ginawa ni Madam ay nagpakulay siya, do it yourself or DIY. Siya yung nagkulay niyan. Bumili siya ng 25 pesos na pangkulay at ilang beses niyang kinulayan. Dahil nga patong-patong na rin yung pagkukulay niya. Ayan, sirang-sira na talaga yung buhok niya. So, gagawin ko yung best ko. Maayos lang yung buhok ni Madam. As in, kitang-kita nyo, sunog na talaga. Halos lahat ng buhok niya guys. Yung routings na lang talaga yung okay pa. Pero yung sa dulo niya talaga, di ko alam kung paano natin yan aayusin guys. So, samahan nyo ako sa journey ko dito sa kanyang buhok para makita niyo kung paano ko inaayos yung mga sirang buhok, mga sunog na buhok. So, kung ano yung gagawin natin dyan, manood lang kayo. Manood kayo hanggang sa dulo ng video na to kung naayos ba natin or na-refer ba natin yung buhok ni Madam. So, kitang-kita dyan. Sobrang sunog na talaga, lalo na yung ends. Talagang putok na yung kanyang cuticle parts. Wasak na talaga. So, ayan, niriband natin siya guys. Hindi ko na pinakita dito yung pag-apply ko ng number 1, yung pagbabad. So, ayan. Pero, sasabihin ko dito kung anong ginamit kong gamot guys. So, gumamit ako dito ng Icon by Handle. Tapos, yung babad ko sa rooting parts ay 45 minutes. Tapos, sa dulo naman ay binabad lang natin siya ng 10 minutes. Tapos, after 10 minutes ay binalawan na natin. So, may mga client din tayong nagpapariband dito ngayon. So, ayan. So, yung 10 minutes na pagbabad ng number 1, pagkatapos nun spray, tapos suklay, tapos banlaw, tapos plancha na. So, yung ginawa ko sa rooting parts ng pagplancha ko ay 200 degrees, tapos yung dulo ay hindi ko siya diniin. So, yung pinaka-rooting parts, yung pagplancha ko talaga ay sinigurado ko yan dyan sa rooting parts, papunta sa mid parts niya. Then sa dulo ay pagaan lang na pagplancha para hindi mas lalong masira yung kanyang hair guys. Kasi di ba sirang-sira na talaga no. So yun nga sabi ko guys, wag kayong mag-do it yourself na hindi nyo alam yung mga mixing, yung mga color na ginagamit nyo. Baka mali yung oxidizing na ginagamit nyo. Baka ginamitan nyo ng 12% kahit hindi naman dapat pwede. So, ayan. So, panoorin nyo yung techniques ko kung paano ako magplancha. So, sa dulo ay pagaan lang. Tapos, yung sa root parts to mid parts ay bonggang-bonggang plancha yung ginagawa ko dyan, guys. Biruin mo, ang hirap talaga ayusin, guys, ng mga sunog na talaga na buhok. So, kailangan mo talaga ng pasensya. Kailangan mo yung utak, paganahin mo talaga. Dahil pag hindi gumagana yung utak mo, nako, imbis na gaganda yung buhok niya, ay sirang-sira. Mas lalong masisira. So, ayan guys, dito naman tayo sa kanyang right side. Ito, mas bongga pa yung pagkasira niya talaga eh. Tingnan nyo guys, oh, sirang-sira. Ano ba yan? So, dito sa left, ay natapos na natin plancha. So, ito na yung naging resulta niya. Then, ito na naman yung sa likod niya guys. Natapos natin siyang planchahin. Tapos, nilagyan natin siya ng number 2. So, ayan, meron tayong mga client na iba nagpapamanicure. Then, binabad lang natin yung number 2 ng 40 minutes. 35 to 40 minutes yung ginawa natin pagbabad dyan, guys. Ayan, sinuklay natin. Tapos, babanlawan na natin siya, guys. Pero sa number 2, naghalo ako dyan ng balancer. Ilagyan ko ng balancer yung number 2 niya, guys. Tapos, ito na, binalawan na nga natin. So, ito na yung magiging itsura ng kanyang after wash. So, habang nagbo-blower, makikita na yung changes ng kanyang hair, guys, no? So, kinakabahan ako, guys, kung anong magiging resulta dito. Kung mas lalo bang nasunog or mas lalo bang nag-dry or wala bang pagbabago or ganun pa rin. So, ayan. Panoorin nyo pang hanggang sa matuyo yan, guys. Papakita ko sa yung pinaka-honest feedback. Actually naman talaga, sa totoo lang, nahihirapan talaga ako mag-rebond sa buhok niya. Grabe. Di ko talaga ina-expect na ganito yung
hair niya, guys. Akala ko simpleng ano lang, yun pala sobrang sunog talaga, guys. So, dahil nga sa ginawa sa kanyang buhok bleach, may bleach kasi yung dulo niya, tapos pinatungan na naman ng mga kulay-kulay. Sila lang gumagawa. So, ayan. Unti-unti nang natutuyo at makikita na natin yung pinaka-outcome ng kanyang hair. Stay tuned lang kayo dyan, guys. Then, ayan, nang natuyo na siya, kinuha na natin yung mga dry-dry sa dulo. So, nag-texturizing cut ako dyan, nag-stick-curing cut ako. So, para maibsan yung mga dry sa dulo at kunin na natin yung mga sunog-sunog parts. Yung techniques na pag-haircut na to, guys, ay hindi halata na nabawasan yung kanyang buhok. May techniques kasi dyan kung paano i-cut. Yung hindi nababawasan yung kanyang hair tingnan. So, manood kayo hanggang sa dulo. So, lalagyan lang natin siya ng bangs. Ayan, maggagawa na ng bangs yung mga nasunog na parts. So, tuwang-tuwa si Madam nung nakita niya sa salamin. Hala, okay na daw yung buhok niya. So, panoorin nyo hanggang sa maano yan dyan. Matapos na natin gupitan yung mga dulo-dulo. Kasi guys, kapag sunog na talaga, tutsang na talaga, totoo lang talaga, no, for how many years na rin ako sa industry. As in, pag sunog na talaga, guys, hindi na talaga, guys. As in, ikakat mo na yan. Pag talagang hindi pa rin siya maano sa mga treatment, so need na talaga yan ikat. So, gaya dito, tingnan nyo. Ayan. So, tinexturizing natin ng cut. So, ayan, slashing pati. So, yung may mga techniques ka dyan para hindi halata na nababawasan yung kanyang hair. Para lang siyang mga ano, guys, mga tikwas-tikwas, kunin lang natin siya. So, yung mga sunog-sunog sa kanyang buhok. So, malaki yung changes ng kanyang hair. So, makikita nyo dito yung after wash niya. So, dito talaga sa right side, o, tingnan nyo. Ayan, yan. Kailangan nating i-cut yan, guys. Sus, grabe talaga. Durog na durog. Ayan, ikakating na yan siya, guys. Hindi na talaga yan kahit anong treatment mo pa yan. Hindi wasak na talaga yung ano niya yung buhok niya. So, yun nga, sabi ko, huwag kayo talaga mag-do it yourself nga wala talaga kayong kaalam-alam. Promise. Magkakaganito yung buhok nyo, guys. So, ako mismo, napatunayan ko na, ayan, ako ang talagang mismo na gumawa dyan, na-shock ako nung pagdating niya sa salon na ganyan yung buhok niya. So, ayan, unti-unti nawawala na dahil kinat natin, tinexturizing cut natin siya. So, yan yung techniques para kunin yung mga sunog-sunog. Diyos ko, Lord. Ayan, unti-unti na nating mababawasan yung mga sunog-sunog parts na hindi halata na cut natin yung kanyang hair. Ganun pa rin yung length niya. So, may techniques yan dyan, guys, Dapat alam niyo yan, guys, gawin. So, ayan. So, papakita natin dito yung after wash. Manood lang kayo hanggang sa dulo. Then, after nito, natin ikakat, Brazilian blowout natin siya. So, gagamit tayo dito ng Keragloss dahil para maibsan itong mga dryness sa dulo niya. So, yun nga sabi ko, kapag ang buhok talaga ay tutsang na, kahit anong treatment pa yan. So, yung the best way gawin, ikat na lang talaga, guys. Kahit collagen ko pa to, nandyan pa rin yan, guys. Collagen natin. Meron pa rin siya. Pero mababawasan naman yung moisture. Yung ano niya, yung dry. Pero, meron pa rin. Kasi kahit ano pang gawin wala nang remedies dyan. Cut na lang talaga yung remedy. So, ayan. Unti-unti na nating natakat. Yes, tuwang-tuwa na si Madam dahil tingnan nyo. Naayos natin yung buhok niya. So, grabe rin naman yung ginawa natin para lang maayos yung buhok niya. Naku, ilang beses treatment yan, 3 beses. So, ganun kahirap mag-ayos ng mga sunog na buhok. Mga patay na buhok, guys. Napakahirap talaga. At least, naibsan yung dryness, naibsan yung mga sunog niya. Hindi natin totally perfect magagawa to, guys.
So, I do my best talaga para maayos yung buhok ni Madam. Dahil nga, 'di ba, ano yung mga ginawa niya sa buhok niya. So, kung gusto niyo magpaayos, so punta na lang talaga kayo sa salon, maglaan kayo ng time, then laan kayo ng budget para yung salon na may care sa client. Although not perfectly natin naayos yung kanyang buhok, dahil sa akin lang guys nasa 60% or 75% ko lang siya naayos na totally. Kasi sa types talaga ng buhok niya talaga, parang mukha na wala ng pag-asang ayusin. Pero ito na yung naging look niya after natin nagupitan. Tapos gagawin natin dito ay iba-Brazilian natin siya. So yan na yung naging outcome. Meron akong nakikitang bulky at waves. So ibo-botox natin yan guys. So ito, ibo-botox natin gamit ang Rolex Botox. Yan. Then after that ay ibabad lang natin ito ng 40 minutes. Then ibo-blower na natin guys. So totoo lang hindi ko na perfect yung gawa ko dito guys. Kasi sino ba naman mag-aakala na ganyan na talaga yung buhok niya? Parang wala na talagang pag-asang ayusin. Pero kayo na lang din bahala mag-judge kung talagang naayos natin. Pero honestly pinapakita ko sa inyo yung pinaka-outcome niya. So nakikita nyo, ito na yung after na natin na Brazilian guys. Tapos na-iron na rin natin. So panoorin nyo yung after wash niya after 3 days. Kayo na rin bahala mag-judge. Pero totoo lang talaga, magiging honest talaga ako sa gawa ko. So, kayo na lang din bahala mag-judge kung naayos nga ba natin o hindi. Tatanggapin natin yung mga comments nyo or constructive criticism kung naayos natin. So, ito na yung naging outcome niya. After na natin yan Brazilian, na-iron na natin. Tapos, 160 degree Celsius yung ginamit nating iron. Hindi natin siya in-iron na sobrang mainit. Then, ito, nag-send si Madam after 3 days. Yan na yung naging outcome ng kanyang hair. So, as you could see, may nakikita akong waves. Dahil sa cut niya, guys, tapos nakapatong sa kanyang likuran, sa kanyang shoulder, kaya nagkaroon ng waves. Then, siguro sa pagtulog niya, nag-mark. So, ito yung naging outcome niya, guys. Ayan. Naibsan natin yung sunog sa kanyang hair. So, ito na yung before niya, guys. So, kayo na lang din bahala kung naayos ba na natin. Kasi dumulog siya sa atin. Ganyan na ganyan yung itsura ng kanyang buhok. Yes. Tapos, ayan. Ito naman yung sa likuran at sa kanyang left. O, diba? Kayo na lang din bahala mag-judge kung naayos nga natin or hindi. So, grabe no. Grabe yung nangyari sa kanyang buhok. Sobrang sunog talaga. So, payo ko lang sa inyo guys, huwag kayo talaga mag-DIY guys. Mas makakasiguro kasi kayo guys pag pumunta kayo sa salon, yung mga trusted na salon. Tapos, huwag kayong magtipid guys. Dahil, syempre, yung buhok nyo ay crowning glory kaya natin yan. So, kung magtitipid kayo, tapos kayo lang gagawa, imbis na gaganda yung buhok nyo, wala, sunog, masisira. So, ito naman yung sa right side, yung pinakasunog na part dyan. Ito yung sa right side niya, guys. So, may waves pero okay na lang din. Okay, guys, thank you for watching. Bye-bye!